Kumusta, mahal kong kapatid na lalaki at babae? Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo ngayon sa iyong pamilya at sa lahat ng may kinalaman sa iyong buhay. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, sobrang saya ko sa gagawin ng Diyos ngayon sa pagninilay na inilagay niya sa aking puso. Magbubukas ito ng iyong mata para malaman kung tama ang iyong landas. Alam ninyo mga kapatid, maraming tao ang nasa loob ng mga simbahan, pero ang puso nila ay malayo sa Ama. Nakikita natin ang malinaw na halimbawa nito sa talinghaga ng alibughang anak. Nang hingi ng bata ang mana niya at lumabas sa mundo, ginastos niya ito sa alak at mga babaeng bayaran. Ginawa niya ang lahat ng gusto niya at nang siya ay naghirap na, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. Kaya tinanggap siya ng ama ng bukas palad. Nagdaos ng salo-salo ang ama, kaya nainggit ang kapatid ng batang umalis. Tinawag niya ang ama at sinabi, "Tingnan mo, galit ako dahil ang anak mong yan ay lumayo, ginastos sa mga prostitute at sinayang ang mana. At ngayon, magpapasaya ka pa para sa kanya?" At sinabi ng ama, "Anak, kasi ang kapatid mo ay nawala at natagpuan, at kailangan nating magdiwang. Dapat mong tandaan, lahat ng akin ay iyo rin." Mga kapatid, maraming tao ang nasa loob ng mga simbahan, pero ang puso nila ay nalilihis. Kahit na nasa loob sila ng bahay ng panalanginan, naiintindihan mo? Hindi ibig sabihin na dahil lahat ay naghahanap sa Diyos sa isang lugar, hahanapin mo na rin siya. Tingnan ang halimbawa ng mga Pariseo. Sabi ni Jesus, "Nagbibigay kayo ng ikapu, nagpupuri, nangangaral, pero malayo ang puso ninyo." Mga kapatid, aaminin ko, pinakamalaking takot ko ang mawala ang puso ko at maligaw ng landas kahit ipagpatuloy ko pa ang gawain. Iyan ang pinakamalaking takot ko. Dahil sinabi rin ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano, ang Levita, ang pari ay mga lalaking naglilingkod sa Diyos, mga lalaking nasa gawain. Napansin nila ang isang lalaki sa tabi ng daan. Hindi sila tumigil tumulong. Baka iniisip nila, nahuhuli na ako sa pagsamba, kailangan kong gampanan ang tungkulin at gawain ng Diyos. Pero nakakalimutan niya ang mahalaga, magpakita ng awa at biyaya. May mga tao at pastor na nangangaral at nag-eebanghelyo sa buong lungsod, pero minsan ito ang nalilimutan. Pero hindi sila magagaling na tagapamahala ng tahanan, hindi nila pinahahalagahan ang kanilang asawa, hindi nila binibigyan ng pansin ang kanilang mga anak. Sabi ng Biblia, kung di natin inaalagaan ang sariling pamilya, mas masahol pa tayo kaysa sa di naniniwala. Mga kapatid, seryoso ito, madaling mailihis ang puso at mawalan ng focus. Kaya, ang mensaheng dadalhin sa atin ngayon ng Espiritu Santo ay tungkol dito. Alam mo, ang manatiling tapat hanggang sa huli. Sa pagbasa ng Lumang Tipan at kwento ng Israel, mapapansin natin ang isang interesanting bagay. Malamang napansin mo rin ito. Mayroong isang siklo na pinagdadaanan ng mga tao, parang roller coaster ito. Ganito iyon. Ang mga tao ay dumadaan sa matinding paghihirap. Alalahanin ang mga Hebreo nang inalipin sila sa Ehipto. Itinaas ng Diyos si Moises bilang tagapagligtas at gumawa ng pambihirang himala. At ang mga taong iyon ay napalaya mula sa pang-aapi at kasalanan. Di ba? Nakikita natin sa Biblia ang mga halimbawa ng mga lalaking maraming pagkukulang kahit na may mga pangako sila mula sa Diyos. At dahil nagsisi sila, pinatawad sila ng Diyos. At muli silang pinagpala ng Diyos. At ayun, mga kapatid, biglang naging madali ang buhay nila, nagsimulang maging mas magaan ang kanilang buhay. Sabihin na nating, mas maganda ang buhay. Dahil ibinubuhos ng Diyos ang mga biyaya, doon lumilihis ang puso. Mga kapatid, nangyayari ito sa panahon ng kasaganaan, hindi ng kakulangan. Dahil kapag dumadaan ka sa napakahirap na panahon, sa mga panahong iyon, natural na mas gusto mong lumapit sa Diyos. Pupunta ka sa mga overnight prayer. Pupunta ka sa lahat ng gawain kung maaari. Nagmumuni-muni ka sa salita. Kapag gumaganda na ang buhay at dumarating ang Diyos na nagbubuhos ng biyaya, mas kailangang magbantay mga kapatid. Madalas sa kasaysayan ng Israel, kapag gumagaan ang buhay, nalilihis ang mga tao at iniisip nilang okay lang magkasala. Akala nila paborito sila ng Diyos, na mas espesyal sila kaysa sa iba. Ngunit mga kapatid,
Makatarungan at tapat ang Diyos at binabantayan niya ang kanyang salita. Ayon sa salita ng Diyos, kapag may idolatriya at pagsuway sa bayan, isinasara niya ang langit at hindi hinahayaan ang kasaganaan. Kung pakiramdam mo ay hindi umaayon ang mga bagay sa buhay mo, panahon na para mag-isip, may mali ba akong ginagawa? Sumusunod ba ako sa aking Ama? Ako ba ay basta sumusunod lang sa mga patakaran? O ang puso ko ba ay nagpapasalamat? Mayroon ka bang pusong sumasamba? Dahil yan ang hinahanap ng Diyos, mga taong may malapit na relasyon sa Ama. Amen? Babasahin ko ang isang talata para maintindihan ninyo ang nais kong iparating at kung saan tayo dadalhin ng banal na espiritu sa pagninilay na ito. Pagkatapos, magdadasal tayo. Pero bago iyon, pakiclick ang like at mag-subscribe sa channel dito. Mag-subscribe. Pagkatapos, may lalabas na kampanilya. I-activate at piliin ang lahat. Okay ba? Sa ganito, makukuha mo ang susunod kong video. Kaya, samahan mo kami. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang Amos 2:10-24. Magbigay ng pansin, malalim ito. Tingnan kung ano ang nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inilabas ko kayo sa Ehipto at pinatnubayan ng 40 taon sa disyerto para mapasa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Itinaas ko ang ilan sa inyong anak bilang mga propeta at iba naman bilang Nazireo, ngunit pinainom ninyo ng alak ang mga Nazireo at pinatigil ang mga propeta sa propesiya. Dahil dito, dudurugin ko kayo, parang isang karitong puno ng trigo na dumidiin sa lupa. Sa araw na iyon, ang pinakamabilis ay hindi makakatakas. Ang pinakamalakas sa inyo ay manghihina, at kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay hindi maliligtas. Amen? Mga kapatid, mabigat ito. Nagsalita ang Diyos sa propetang Amos noon. Mga kapatid, naalala nyo ba? Laging inuulit ng Israel ang siklo. Ito ang panahon na pinagpala na ng Diyos. Ibinuhos na ng Diyos ang mga biyaya. Nagdala na ng kalayaan ng Diyos at pinauunlad na ng Diyos ang bayan. Naging kampante sila gaya ng ating pusong mapanlinlang na naligaw at nagpakakampante rin. Sa buhay na iyon na masagana, nasakop ng mga tao ang lupang ipinangako at maraming tagumpay ang bigay ng Diyos sa kanila. Pero nagsimula silang isipin na wala namang masama sa mga kasalanang ginagawa nila. Inisip nilang pwede na ang lahat, pati na rin mga kapatid, dahil mapagpasensya ang Diyos, hindi niya agad ipapataw ang kanyang kamay sa iyong buhay kapag nagkasala ka, kahit paulit-ulit mo pa itong gawin. Hinihintay ng Diyos ang pagsisisi mo sa kasalanan, ngunit hindi niya agad ipinapataw ang kanyang kamay. Hindi ibig sabihin na sinasang-ayunan o natutuwa siya sa ginagawa mo. At kahit ganoon, maaaring ginagamit ka pa rin niya sa gawain, maaaring pinagpapala ka pa rin niya, dahil umaasa ang Diyos na ang mga bagay na ito ang magpapaintindi sa iyo na hindi sulit na lumihis sa mga landas ng Panginoon. Naiintindihan mo? Makikita natin ang isang malinaw na halimbawa nito, si Samson. Si Samson ay isang Nazireo. Tulad ng nabasa natin dito, pinili ng Diyos si Samson, pero nagsimula siyang mamuhay sa kasalanan. Akala niya walang masama at walang mangyayaring masama sa kanya. Isang araw, niloko siya ng mga kaaway, ginupit ang kanyang buhok at nawala ang lakas niya dahil dito. Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa lihim na ito. Mga kapatid, ayon sa Biblia, nagpasya siyang labanan ang mga kaaway, pero wala na si Diyos kay Samson. Iyan ang pinakamalaking trahedya. Kapag inalis ng Diyos ang proteksyon at tumigil na ang pagkilos niya sa iyong buhay. Ang pinakamalaking takot ay ang matakot magsimulang maglakad sa sarili mong landas. Mga kapatid, pinakamalaking parusa ay kapag sinabi ng Diyos, "Anak, ayaw mo ba akong sundin? Gawin niyo ang nasa puso at sa tingin niyong tama." Mga kapatid, ilan sa atin ang nakakabalita, di ba? Mga dating nasa simbahan at ngayon ay lubos ng naligaw at puro masasamang balita na lang ang naririnig mo. Isa pagkatapos ng isa, puro trahedya ang balita. Bakit? Nagdesisyon ba ang tao na tapusin na ang relasyon niya sa Diyos? Parang tinatakpan niya ang tainga niya sa banal na espiritu. Sabi sa Biblia, kung maririnig natin ngayon ang tinig ng banal na espiritu, huwag patigasin ang puso.
Amen? At dito mga kapatid, sa salita, nakasulat ay lubos na naligaw ang mga tao. Ang mga dating itinalaga sa Panginoon na Nazireo ay binigyan na ng alak upang inumin. Ibig sabihin, pinapahina nila ang mabuting asal ng mga tao ng Diyos. Isa pa, ang mga propetang itinayo ng Diyos ay basta nagsabi, "Tama na ang propesiya. Ayaw na namin yan. Gusto naming sundin ang puso namin." Mga kapatid, naalala ko ngayon ang isang bagay na nangyari sa isang tao. Ganito yon. Ikwento ko ng maikli sa inyo. Itong lalaking ito, lalo siyang umunlad, yumaman at naging matatag na miyembro ng simbahan. Pero tuluyang nasira ng pera ang kanyang puso, kaya ayaw na niyang dumalo sa vigilya, cell group, bahay at simbahan, at nagsimula siyang maghanap ng mali sa mga simbahan. Ayon sa kanya, lahat ng pastor ay korap. Nangangaral lang na may ibang motibo. At nagsimula na siyang mag-isa, ayaw na niyang makihalubilo sa mga Kristiyano. Sa madaling salita kapatid, unti-unti siyang lumayo sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagpadala ang Diyos ng isang propeta at ang lalaking ito ay labis na ginamit ng Diyos. Pinindot niya ang intercom ng lalaki dahil may mahalagang mensahe ang Diyos para dito. Kailangan niyang magsisi o mawawala lahat ng kanyang nakamit. Kapatid, alam mo ba ang nangyari? Nalaman ko ito, hindi ito malayong kwento. Mga kakilala ko ito. At ang lalaking ito ay biglang nagpasya na huwag buksan ang pinto. Kapag nagpapadala ang Diyos ng propeta sa bahay niya, di niya sinasagot ang intercom dahil alam niyang may propesiya mula sa Diyos. Dahil siya ay kapatid na ginagamit ng Panginoon, mahilig mag-ayuno at manalangin. Ayun mga kapatid, sa kasamaang palad, nawala sa kanya ang karamihan ng mga bagay na meron siya. Tingnan mo, ang daming problemang dumating. Alam mo yon. At hindi dahil walang nagpaalala, pero ayaw na talagang makinig ng tenga niya. Matigas na talaga ang puso niya noon. Mga kapatid, ito ang pinakamalaking panganib at pinakakinatatakutan natin dapat, yung magsimula tayong sundin ang mga gusto ng ating puso. Mag-ingat tayo, kasi ayaw na ng mga tao dito makinig sa mga propesiya at salita at madalas iniisip mo na may mga salita sa Biblia, tulad ng ibinabahagi ko ngayon na mabibigat. Mahihirap mang pakinggan ang mga ito, pero ito ang magdadala ng buhay, kalayaan at relasyon sa Panginoon. Amen? Ano ang saysay ng pakikinig sa magagandang salita kung hindi naman mula sa Diyos? Kaya ang dinadala ko sa iyo dito ay isang bagay na inilagay ng Diyos sa puso ko para iparating ko. Kailangan kong dalhin sa iyo ang mensaheng ito ngayon. Ang malaking ilusyon ay ang pag-aakalang sapat na tayong mabuti at hindi na kailangan ang Diyos. Naiintindihan mo? Kailangan nating mag-ingat kasi ngayon sobrang nalungkot ang Diyos sa Israel. Mga kapatid, parang ama, mahal niya ang anak, gusto ang pinakamabuti para dito at iniisip paano mapagpapala ito. Pero ang anak, magbigay tayo ng halimbawa dito. Yung anak, palaging humihiling, "Tay, gusto ko talagang magkaroon ng video game. Gusto ko sanang magkaroon ng video game na katulad ng mga kaklase ko sa eskwela." Tapos yung tatay, tuwang-tuwa, 'di ba? Binili niya yung pinakamagandang video game. Halimbawa, binilhan ng PlayStation 5 ang anak. Nagpasalamat siya, naiyak, na-touch. Lumipas ang mga araw. Mga kapatid, tinawag ng tatay yung anak para mag-usap. Tapos sabi ng anak, "Tay, sandali lang po. Tapusin ko lang itong isang level dito." Tinawag ng tatay, "Anak, kain na." Sagot ng anak, "Tay, mamaya na po." At yung anak nananatili lang doon, nakakulong sa kwarto. Hindi na siya nakikipag-usap o nakikisalamuha sa pamilya. Ayaw na rin niyang gumawa ng kahit ano at nawala na ang relasyon. Mga kapatid, mas normal ito ngayon dahil sa cellphone, teknolohiya at video game. Ganyan din ang nangyayari sa buhay natin kasama ang Diyos. Marami ang nagsisimulang masyadong ma-involve sa mga biyaya kaya nakakalimutan na nila ang nagbibigay ng biyaya. Nakakalimutan nila kung saan sila kinuha ng Diyos. Sabi ng Diyos, "Tingnan ninyo, inilabas ko kayo mula sa Ehipto at pagkaalipin. Masama ang buhay nyo dati, talo kayo. Pero pinanalo ko kayo. Ganito pa rin ang trato nyo sa akin." Alam nyo ba mga kapatid, habang binabasa natin ang aklat ni Amos, dumating ang mga trahedya at kalamidad.
Hinayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi masama ang Diyos, mabuti siya. Pero minsan, kailangan niyang payagan ang hindi magagandang mangyari sa buhay natin para makita natin ang katotohanan. Tingnan nyo, may mga tao dito na nakikinig sa akin at magulo ang buhay nila. Kung ikukwento ng taong yon dito sa atin, mauupo tayo at iiyak. Lahat ay hindi maganda sa kasal. Sa pera, sira ang relasyon sa pamilya, hindi makontrol ang sarili, winawasak ang sarili sa bisyo, sa kasalanan. Mga kapatid, bunga ito ng pusong sarado sa Diyos. Kahit konting pagbukas lang, gagawa na ng himala ang Diyos. Mabuti siya. Hindi mahalaga sa Diyos ang nagawa ng mga anak niya kapag nakita niya ang pusong wasak. Hinahanap niya ay pusong wasak at mapagpakumbaba, hindi perpektong puso. Maaaring itanong mo, Pastor, paano magkaroon ng pusong wasak? Ano po yun? Pusong nagsisisi at nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Nagsasabing, Diyos, kung di mo ako tutulungan, siguradong magkakamali ako. Diyos, kung wala ka, matatalo ako. Naiintindihan mo? Iyan ang pusong mapagpakumbaba. Amen? Luwalhati sa Diyos. At dito mga kapatid, napapansin natin ang isang bagay na napaka-interesante. Sinabi ng Diyos, ang pinakamabilis na tao, hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Ang matapang, ang mandirigmang matapang, hindi rin siya makakatakas kahit paggamit niya ang kanyang mga sandata. Mga kapatid, inihayag ng Diyos doon ang mga mangyayari. Kung tayo'y magiging suwail at lalayo sa daan ng Diyos, mga kapatid, wala talagang makakaligtas sa atin, pati pamilya. Kahit anak ka ng mananampalataya o pastor o galing sa lahi ng mga pastor, walang silbi ang lahat ng iyon at hindi ka maililigtas ng pera. Maaaring ikaw ay isang influencer, isang kilalang tao. Maaaring palakpakan ka ng lahat. Pero kung hindi nalulugod ang Diyos sa iyong mga ginagawa, mga kapatid, may sinasabi ang Biblia na babasahin ko para sa inyo. Hebreo 10:31. Isang simpleng talata ang nagsasabi ng ganito. Ay, napakatindi ng mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Amen? Mga kapatid, hayaan ninyong ipaliwanag ko ito. Kung ikaw ay mahulog sa kamay ng tao, masama na iyon. Ang mga tao ay hindi nagpapatawad, tinatadyakan kanila ng ganito. O itinatapon kanila sa tabi, na parang wala kang halaga. Kapatid, may pag-asa pa rin dahil tatanggapin at pagpapalain ka ng Diyos, kayang ibalik ang buhay mo. Kung mapasakamay ka ng dyablo o kaaway, mga kapatid, maraming mawawala. Kung tatawag ka sa Diyos, darating siya para tulungan at ipagtanggol ka laban sa mga kaaway mo. Sabi sa awit 23, pinapahira ng Diyos ng langis ang ulo mo sa harap ng mga kaaway mo. Kayang itaas at parangalan ka ng Diyos kahit hindi ka gusto ng iba. Pero mga kapatid, ibang usapan na kapag nahulog ka sa mga kamay ng buhay na Diyos. Sino ang makakaalis sa iyo doon, kapatid? Kung pinahintulutan ng Diyos ang matinding pagsubok, siya pa rin ang Diyos. Si Job, nang subukin, sinabi, tatanggapin ko ang mabuti o masama mula sa Diyos. Mga kapatid, hindi Diyos ang nagdala ng trahedya kay Job, kundi ang kaaway. Ngunit pinayagan ito ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kapag nasa mga kamay tayo ng Diyos, naway pagpalain niya tayo kung tayo'y masunurin at mapagpakumbaba. Kapag sinuway mo ang Diyos, mga kapatid, sino ang makakalaban sa Kanya? Sabihin mo, sabi ng Biblia, hindi kaaway ng Diyos si Satanas, kundi ng ating kaluluwa. Wala siyang tapang harapin ng Diyos. Walang makakagawa niyan at mabubuhay. Makikita natin dito ang halimbawa ng sinabi ng Diyos. Kapag oras ko na at humarap kayo sa akin, walang makakatakas. Mga kapatid, natutunan ko na ang tanging paraan para maligtas tayo sa galit ng Diyos ay tandaan nating siya ay makatarungan at banal. Ang tanging paraan para tayo ay mapailalim sa pagpapala sa pabor ng Diyos ay kung pipiliin natin ang anak ng Diyos bilang ating tagapagligtas. Amen? Ayon sa Biblia, ibinigay ng Diyos ang lahat sa anak. Ang may anak ay may Diyos. Ang wala sa anak ay wala ring Diyos. Wala siyang buhay na walang hanggan dahil si Jesus ang tagapagmana ng lahat. Kapag ikaw ay kay Kristo, ikaw ay pinagpala, hindi isinumpa. Sabi ni Jesus, hindi ka hahatulan, lilipat ka mula kamatayan sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mga haharap sa walang hanggang paghuhukom ng Diyos, sabi mismo ni Jesus sa Biblia,
Magkakaroon ng pagngangalit ng ngipin. Magwawala at sisigaw ang mga tao at wala nang magagawa. Makatarungan ang Diyos at pinatunayan niyang mahal niya tayo nang ipadala niya si Jesus para mamatay para sa atin. Sa gayon, kay Kristo bumagsak ang katarungan ng Diyos. Doon sa krus, binayaran ni Jesus hanggang sa huling patak ng dugo. Pero ngayon, kung tayo ay mananampalataya lang kay Jesus, kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya at magpapasya tayong lumakad kasama siya, mga kapatid, tiyak na tayo ang magiging pinakamasayang tao, hindi lang dito sa mundo, kundi sa kawalang hanggan, kasama si Jesus. Amen? Basahin ko lang ang isa pang talata. Tingnan ninyo ang nakasulat sa Deuteronomio 8:17-18. Ganito ang sinasabi, huwag ninyong isipin, ang aking lakas at ang kakayahan ng aking mga kamay ang nagdala sa akin ng lahat ng kayamanang ito. Alalahanin mo ang Panginoon, ang iyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magkamal ng kayamanan. Amen? Mga kapatid, hindi tayo dapat dumating sa puntong sasabihin natin, nakamit ko ang lahat ng ito. Umunlad ako dahil sa sarili ko, dahil sa aking talento, dahil sa aking katalinuhan. May mga tao, mga kapatid, na nagtitiwala sa kanilang trabaho. May mga tao na nagtitiwala sa kanilang itsura. May mga tao na wala namang laman o nilalaman. Wala silang mabuting maiaalok, pero magaganda sila. At sinasabi ng Biblia na ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Pinahahalagahan ng tao ang itsura, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya, hindi mo kailanman pwedeng sabihin, dahil sa lakas ko, dahil sa kakayahan ko, kaya ko nakuha ang lahat ng ito. Hindi! Ang Diyos ang dahilan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot kundi sa Diyos lang. Sinabi ni Jesus, huwag matakot sa mga kayang pumatay ng katawan pero walang magagawa sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos dahil kaya niyang ipahamak ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya mga kapatid, ito ang mga salita ni Jesus. Mahirap tanggapin pero mahalaga para sa ating buhay at paglago. Ikaw na laging sumusubaybay sa panalangin araw-araw, hinihiling ko, samahan mo ako. Hanapin natin ang Diyos ng buong puso at may pagpapakumbaba tulad ni Jesus. Huwag labanan ang tinig ng Espiritu Santo. Amen? Kung inutusan kang magbigay ng mabigat na salita, maging tapat sa Panginoon. Hindi ka sumusunod o sumusuway sa tao. Naglilingkod ka sa may lalang ng langit at lupa, ang buhay na Diyos, at may tawag siya para sa iyo. Tingnan mo, nitong mga araw, nabasa ko ang sinabi ni Paulo. Pinapalo ko ang sarili kong katawan para pagkatapos kong mangaral, ako mismo ay hindi maalisan ng karapatan. Mga kapatid, natakot si Apostol Paulo na hindi magampanan ang tawag ng Diyos sa kanya. Ganon din dapat tayo araw-araw. Tama ba ang landas ko? Nakakalugod ba sa Diyos ang ginagawa ko? Alam mo yon, hindi ito tungkol sa kaligtasan. Sigurado si Paulo rito, ang kaligtasan ay dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito galing sa atin, ito ay isang kaloob ng Diyos. Ayaw ni Paulo mawala ng pamana kay Kristo ng mga pagpapala at ayaw din niyang biguin ang kanyang ama. Kailangan mo ring magkaroon ng takot na magkasala, hindi dahil sa takot sa kaparusahan ng impyerno. Dahil ngayon, kung ikaw ay kay Kristo, ligtas ka na. Iniligtas ka na ni Jesus. Dapat kang matakot gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Ama o magpalungkot sa Espiritu Santo. Amen? Naiintindihan mo ba? Manalangin tayo. Pwede ba? Pakisulat na lang dito sa komento. Hinihikayat nito ang iba na makinig ng mensahe. Isulat, nangusap sa akin ang Diyos ngayon, malalim ang kanyang mensahe. Amen? Luwalhati sa Diyos, kaya tayo'y manalangin. Pahiran ko ng langis ang aking mga kamay, estratehiya ito na ibinigay ni Jesus sa mga disipulo. Pinapahiran nila ng langis ang may sakit at gumagaling, napapalaya mula sa masasamang espiritu. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagpapahid, pero sa tingin ko minsan wala rin itong epekto. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kaibahan at hahawak sa iyo kung maniniwala ka. Amen? Ilagay ang kamay sa bahagi ng katawan na may sakit. Magtiwala ka sa pangalan ni Jesus na higit sa lahat kahit may diagnosis ka ng sakit. Si Jesus ang manggagamot ng lahat. Aleluya! Manalangin tayo para mapalapit ang iyong puso sa Panginoon. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Nakarating na ako sa bahay para tapusin ito. Pagdating ko, magulo at nagkalat ang anak ko.
Mahilig siyang mag-imbento at sa mga ilaw, flashlight, pati paggawa ng kubol. Pagdating ko, magulo talaga. Noong oras na yon, naisip ko, naku, buhay, kailangan ko pang ayusin lahat. Pero natuwa rin ako kasi bata pa ang anak ko at nasa pangangalaga ko pa siya. Ganito yon, kapag sinabi kong, anak, punta tayo doon o pupunta tayo ngayon sa ganitong lugar, sasama siya sa akin. Ang saya ng ama ay ang malaman na tayo'y nasa ilalim ng kanyang pag-aaruga. Ito rin ang tuwa ng Diyos, ang makasama tayo sa Kanya. Walang katumbas na halaga yon. At kung nararamdaman ko ang ganito kalakas na pagmamahal para sa anak kong lalaki, anak kong babae, gaano pa kaya ang ating amang nasa langit, mga kapatid, ang ating Diyos na may perpektong pagmamahal. Pagmamahal na walang kahit anong pagbabago. Isipin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ayaw niyang malayo ka sa Kanya. Amen? Kahit malaki na ang mga anak ko, gusto ko pa ring magtiwala sa Ama na Siya ang mag-aalaga sa kanila kapag umalis na sila sa bahay. Ayokong manatili sila dito habang buhay. Ngayon, maraming anak ang tumatanda pa ring kasama ang magulang. Sana matutunan natin ang aral sa Biblia at hayaan natin ang mga anak na magkaroon ng sariling buhay sa tamang panahon. Amen? Huwag kang matakot ipagkatiwala sila sa Panginoon at magtanim ng mabuting binhi. Dahil kapag wala na sila sa tabi mo, ang magpapakakaiba ay kung ano ang itinanim mo sa kanilang puso. Hindi mo sila laging makokontrol, pero siguradong itinanim mo ang tamang binhi. Sinunod mo ang utos at pakiusap ng Diyos. Amen? Luwalhati sa Diyos, ipikit ang mga mata. Hiling ko rin na ibahagi mo ang panalangin na ito. Hallelujah! Manalangin tayo. Panginoon, Diyos ko at Ama, salamat sa espesyal na sandaling ito. Oh, aking Diyos, ang sarap pakinggan ang iyong salita muli. Ang sarap na nandito kami, O Diyos, sa pagtitipon ng panalangin na ito, parang isang pagsamba. O Ama, dito kami nakikinig sa iyong salita, nagpupuri at nananalangin. Magkakapamilya kami kahit magkakalayo. Ama, hinihiling kong lubos mo kaming pagpalain ngayon. O Diyos, pagpalain ang aming tahanan at pamilya. Panginoon, huwag mo kaming pabayaang matukso o maligaw ang puso namin. Nais naming maging mas malapit sa iyo bawat araw, maramdaman ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya. Panginoon Ama, pinararangalan ka namin dahil sa iyong kabutihan at muling paglingap sa amin. Ngayon, muli nangusap ang iyong salita. Hinihiling ko, O Diyos, huwag mo kaming pabayaan dahil suwail ang aming puso. Madalas, ang aming puso ay may hilig na gawin ang mali. Panginoon, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Pagalingin mo ang aming mga sugat, O Diyos. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga sugat na emosyonal. Inaabot ko ang aking mga kamay ngayon at hinihiling ko sa iyo. Alisin mo sa iyong kamay, Jesus, ang lahat ng sakit, lahat ng bigat, lahat ng espiritual na laban na pinagdadaanan ng taong ito. Kasama na rin, Ama ko, ang mga taong hindi makalaya sa pagdadalamhati. Ilang buwan at buwan na, taon-taon na lang umiiyak ang taong ito. Hirap makalimot sa nakaraan. O Diyos, iniaalay namin sa iyong mga kamay ang aming buhay at mga bumabagabag sa amin ngayon, Panginoon. Maawa ka sa amin, tulungan mo kaming makabangon muli. Ama, ang lalaking ito at babaeng kasama kong nananalangin ay nasa ilalim ng pagpapahid na iyong ibinuhos sa aking ministeryo. Hinihiling ko sa iyo, O Diyos, na palayain mo ang iyong mga anak, Ama, mula sa lahat ng relihiyosidad, takot, pangamba at kaguluhan. O Diyos at Ama, gawin mo ang iyong gawain, Panginoon, tulad ng libu-libong napalaya at nabago. Baguhin mo ang puso ng kapatid na ito, Panginoon. Nang nawawalang tupa na ito, ibalik mo siya sa iyong mga bisig, Panginoon. Tulad ng ama na natuwa nang bumalik ang alibughang anak. Diyos, naniniwala ako na ngayon ay may kasiyahan sa langit. Naniniwala ako na nagagalak ang mga anghel dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Aleluya, Ama! Inaabot ko ang kamay at hinihiling. Panginoon, pagalingin mo po siya. Ama, may isang tao rito na nanginginig ang katawan. Alam ko, Ama ko, na ito ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa kanyang buhay. Nararamdaman niya ang panginginig na ito dahil ang Panginoon ay kumikilos. Aleluya! Naniniwala ako, Jesus, na lubusan mong pinagagaling. Naniniwala ako na ipinapanumbalik mo ang mga mag-asawa dito. Ama ko,
Naniniwala ako na gumagawa ka ng isang napakagandang gawain, Jesus. Aleluya! Naniniwala ako na ngayon, Ama ko, ay araw ng tagumpay, araw ng pagtatagumpay, araw na bumagsak na ang pang-aapi. Araw ito na ipinadala ng Panginoon ang mga anghel niya para bantayan at iligtas kami. Oh, aleluya, Ama! Palakasin mo, Panginoon, ang kaloob ng Espiritu Santo sa amin. Naway makapanalangin muli ang mga tao sa iba't ibang wika at ibalik ng Panginoon ang pananampalataya. Aking Ama, pakabanalin mo kami, Panginoon, upang makita namin ang iyong kamay sa aming buhay at pamilya. Aking Diyos at Ama, niluluwalhati kita dahil ikaw ay mabuti. Walang saysay ang buhay namin kung wala ka, Ama. Huwag mo kaming pabayaan na maligaw. Naway hindi namin maisip na kami ay sapat na mabuti. Naway hindi kami maging mapag-isa. Sa halip, nais naming umasa sa iyo sa bawat hakbang namin, sa buong buhay namin. Ama, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo ngayon at nararamdaman ko ang iyong presensya sa ngalan ni Jesus. Naniniwala akong gagawa ka pa ng mas marami, walang hanggan, sa buhay ng mga taong nagtipon dito. Ama ko, naway maabot ng panalangin ito ang marami. Ama, sa WhatsApp may mga nagbabahagi. Naway hipuin mo ang kanilang puso upang maipadala ang panalangin sa tamang tao. Panginoong Jesus, dalhin mo ang paggaling at pagbabago. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.